Guys, meron na naman akong napanood na pinakapangit na balita. Grabe. Isang tambalusdos na balita. Panoorin nyo to guys. Oh. 7 araw ang ultimatum sa senador para makakuha ng sapat na pirma. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Desidido si Senador Robin Padilla na baliktarin ang mosyon ni Senator Risa Ontiveros na ipasight in contempt ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa kanyang kapartido na si Senador Francis Tolentino, kumakalap ngayon ng pirma si Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Kibuloy. I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. Tinutulan kahapon ni Senador Padilla ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Kailangan niya ngayon ang pirma ng mayorya ng 14 na miyembro ng Senate Committee on Women and Children o 8 senador sa komite. Senador Amy Marcos agad kumampi kay Robin. May makukuha pa raw silang ibang senador. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para pa-attract itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna. Senator Go, Senator Cynthia. Ikatlong beses nang hindi dumalo sa hearing ng Senado si Kibuloy kahapon kahit pa may sabina laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga akusasyon ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Paniwala ni Senator Marcos, kuyog. Mga tambalusdos ang taong ito, guys. Nais nilang lapastanganin ang ating batas. Mga senador na buing-buing. Ang linaw na nakasaad sa ating saligang batas na may kapangyarihan ang dalawang, ang Senate at Congress upang mag-imbestiga. At si Pastor Kibuloy ay may kasong reklamo ng mga dati niyang member. Bakit ninyo pipigilan ang pag-iimbestiga? Kung ganyan ang inyong kagustuhan, gibain nyo ang Senado at Kongreso at umalis na rin kayo dyan. Total ganyan naman pala ang inyong gusto. Guys, ang mga taong ito ay mga tambalustos, hindi senador ng bayan, senador ng pastor na buing. Alam nyo ba guys, ang nakasaad sa saligang batas, pag ikaw ay naididemanda ng isang tao, ang nakalagay doon, Pastor Apollo Kibuloy versus Republic of the Philippines. Buong mamamayan at buong bansa ang kalaban ni Pastor Kibuloy. Bakit mo babaguhin at pipigilin ang pag-iimbestiga ni Senator Risa Ontiveros, Robin Tagalog? Nagkasala sila sa mata ng tao. Kaya dumulog ang mga taong ito sa Senado dahil alam nilang si Risa Ontiveros lang ang kanilang kakampi. Ngayon dininig ni Risa Ontiveros yung hinaing ng mga pobre, ng mga naargabyado ni Apostol Kibuloy. Pipigilin nyo. Ganito kasi ang kagustuhan ng mga ito guys. Komunistang sistema. Immunity. Sa bansang komunista guys, basta government official, malayang gumawa ng mga kahalayan, ng mga katarantaduhan sa lahat ng mamamayan ng kanilang bansa. Malaya silang man-rape, magnakaw at pumatay. Ganito ang gusto nila guys. Malayang gumawa ng katarantaduhan, kalapastanganan, panghahalay, si Pastor Abuloy sa lahat ng Pilipino. At gayain nila itong ginagawa guys ngayon dahil meron silang napakalaking pagkakautang sa pastor na ito. Ang pastor na ito ang nagluklok sa kanila at nag-appoint sa kanila. Guys, dito natin makikita na ang mga senador na ito ay hindi kakampi ng taong bayan. Mga senador na buing-buing. Ang mga tauhan ni Kibuloy ngayon, mga dati na member niya, kumakalas na. Alalahanin nyo na 7 million o 20 million lang ang members niya. Mas marami pa rin kaming mga Pilipino na mas makakalaban ninyo. Pag hindi nakuha si Pastor Kibuloy at hindi naiharap sa Senado,
kayong mga senador na kumukontra ito, may pananagutan kayo sa mamamayang Pilipino. Tiyak na magkakaroon ng malawakang alsa-masa. Marami nagagalit gayon na vloggers, mga YouTuber, Facebook, TikToker dahil sa balitang ito na kumakalat ngayon sa social media. At trending ngayon si Robin Padilla at si Senator Amy Marcos. Inaalisan ninyo ng karapatan ang Congress at Senate na mag-imbestiga doon sa taong nirereklamo. Kung walang kasalanan si Pastor Kibuloy, walang diferensya. Pero kung may kasalanan siya, dapat siyang managot. Kapangyarihan kasi ito ng dalawang sangay. Kung tututulan ninyong ganyan, di gibain nyo yan ng Senate at Congress. Guys, kambalos-dos ang mga taong ito. Hindi sila senador ng bayan. Hindi sila senador ng ating bansa. Senador sila ng pastor na buing. Ito ang pinakapangit na nangyayari sa ating bansa, guys. Puro pag-amienda. Binago ni Tolentino ang rolling ng Senado upang makagawa sila ng mga kahalayang ganito. Pagkakampi nila ang malilitis doon sa dalawang ahensya sa Senate at Congress, pwede nilang gumawa ng motion o resolution, papipirmahin ang marami para huwag matuloy ang pagharap ng taong nirereklamo. Pagkalaban nila, malayang maimbestigahan. Wala namang pinag-iba si Pastor Kibuloy doon sa kay Senior Aguila. Iisa ang reklamo at parehas ang sistema. Bakit hindi nyo tinutulan si Aguila? Dahil wala bang masyadong maraming tao. Si Kibuloy dahil malaki ang pagkakautang ninyo, kaya ninyo ginagawa ito. Mga taong ito, guys, ay hindi natin kakampi. Mga tambaluslos sila, guys. Sinisira nila ang batas natin. Kaganda-ganda ng batas ng Pilipinas, guys. Sagrado ito ng karunungan ng Diyos. Kapangyarihan ng dalawang ito ng Senado at Kongreso ang mag-imbestiga sa sino man. Ngayon gusto nilang tutulan. Hindi ba ninyo alam ang nakasaad sa korte? Pastor Apollo Kibuloy versus Republic of the Philippines. Kalaban ni Kibuloy ngayon ang buong bansa at nakamasid ang lahat. Ilan lang kayong pipigil? Gusto ninyo magkagulo talaga at mawala ang kapayapaan sa bansa dahil lamang kay Pastor Kibuloy. Hayaan nyo siyang maiharap sa Senado at Kongreso dahil yan ang nakasaad sa ating saligang batas. Huwag ninyong baguhin. Tambalos-los ang mga taong ito, guys. Naku. Talaga naman. Malaki kasi ang pagkakautang nila dito kay Pastor Kibuloy. Kaya ngayon sinisingil sila nito. At ito ang dahilan, guys. Kawawa talaga ang taong bayan. Dihado na naman. Iilan lang ang kumukontrol sa karamihan tao. 110 million Pilipino kukontrolin lang ng ilang mga senador. Kung ganyan ang gusto ninyo, gibain nyo ang Senado at Kongreso. Para wala na tayong pagtalunan. Lapastangan sa batas ng Pilipinas. Ako si Jesse Boy at ito ang lapastangan kong daigdig.